Hello, magandang araw na naman sa ating lahat mga bro, mga kabadis, mga TH, Luzon, Visayas, Mindanao. Mapagpalang araw sa ating lahat mga TH. Ito ay meron na naman akong i-share sa inyo dito mga bro, mga kabadis, mga TH, kung saan itong makikita nyo na aming site dito mga TH ay malapit lamang din yung isa sa area na tinira namin dyan na nakuha namin yung malaking bato na may halo siya na gold na kung saan ay yun ay pinaka small deposit or giveaway niya kung saan ay itong portion na naman na ito mates ay makikita rin natin yung lumang puno ng pangalan niyan ay Arosip tree at doon sa area na yun ay makikita rin natin yung Duhat tree at yan ay magiging 270 west at ang coordinate niya mates ay makikita natin itong malaking bato dito na hugis pa at ang combination niya ay puso na kung saan ang makikita rin natin dito mates na tinesdig ko dito ay ito yung makikita natin na symbolization fire element dahil ito ay naka-pyramid siya na kung saan ang kanyang ibabaw mates ay meron tayong nakikitang naka-korting C at hole. Ibig sabihin nito mates ay treasure under on the spot dito kung saan ang kanyang side mates ay meron tayong makikitang mga nakaukit dito na kung saan ay meron tayong makikitang naka-triangulation na hole, isa, dalawa, tatlo at ito ay makikita natin hugis box siya at ito mates ay magiging mata, isa, dalawa at pinakabuhanga plus isang dot dito at dot dito at ito ay makikita natin ang position nito ay hugis puso rin siya at dito ay na-slash mates na sumisimbolo ito na direct under na kung saan ang nasa ibabaw nga ay ito ang symbolization ng treasure under at ito ay naka-alignment ng 180 south na kung saan ang coordinate niya patungo ng 360 north ay tatamaan natin yung lumang puno doon at eksakto matatamaan din natin yung spot na tinira namin doon at yun ay naka 360 at ito naman ay naka 180 south. At ito ang makikita natin na bote dito mates na ito ay nakuha ko dito sa ibabaw itong bote na ito mates na transparent na kulay ng bote na ito na meron siyang 716K. Ang 7K mates ay ito ay sumisimbolo na buried gold bar or buried gold box of gold bar ang nakabound dito dahil ito ay sumisimbolo na gagamitan natin ng alphanumeric code kung saan ito ay kukunin natin yung 9, ito ay nasa alignment ng 180 south at yung 1 ay magiging alignment ng 360 north at yung 7 naman ay alignment yan ng 270 west at yung makikita natin na coordinate niya doon ay yun naman ay hugis paa at hugis puso na combination siya na naging 90 degrees. Coordinate niya patungo ng 270 west ay eksakto matatamaan natin yung duhat at yung isang puno ng pangalan nito ay Arosip tree at yung nandito na nakaukit mates ay ito ay pagplasin natin para makuha natin ng eksaktong sukat at ito ay may sukat siya na 46 feet na kung saan ay triangulation na pinapahiwatig niya at mula dito mates ay patungo doon sa coordinate niya para maging triangulation siya. Ito ay patungo doon sa alignment na yon sa 360 north at yun ay patungo naman doon sa area na yun at yun ay magiging 225 at yun naman ay maging 45 northeast at yun ay naging 360 at ito naman ay magiging 180 at ito naman ay magiging 225 southwest at patungo sa coordinate niya na may layo siya dito ay 14 feet patungo doon ay magiging 45 northeast din siya mates kaya ang pattern nito mates ay mula doon sa 360 north magiging 1, 3, 7, 9 pattern mates kung saan ang pinapahiwatig nito na alphanumeric code at yung 7KK ayan ay nagpapahiwatig na buried gold bar or buried gold box of gold bar ang nakatago dito at ito ay may tatak siya na SM at ito ay magiging southwest kaya ito ay naging southwest at yun naman ay magiging 45 northeast at ngayon mates ay may layo siya mula dito 46 feet patungo doon another 46 feet
patungo doon plus 46 feet patungo dito sa portion na ito kung saan ay tignan natin yung coordinate dito na nandito sa alignment ng 360 north na nandun at ito naman ay naka 90 degrees kung saan itong tinesdig ko dito matage ang lumabas na mga HDMI. Ito yung makikita natin na kulay ng bato na kung saan ay yellow and blue siya at ito ay color coding alignment ito matage ng coordination niya. Plus ito ay makikita natin ito ay marble stone na kinatid nila at ito ay hugis puso na nagpapahiwatig wealth deposit na kung saan itong kulay ng bato na ito ay kulay dilaw kaya ito ay positive na pinapahiwatig ito ay gold bar ang nakabound dito matage dahil itong symbolization na ito ay box of gold bar ang pinapahiwatig niya. Plus dito ay meron din tayong makikitang nakahugis heart na meron siyang isang dot, ibig sabihin on the spot direct under na dito matage. At ngayon ay patungo ako dito sa coordinate niya na nasa 45 northeast na naging 90 degrees patungo sa 270 west doon sa area na yon kung saan ito ay naka 45 northeast ang coordinate niya dahil ito ay naka 225 and 180 south matage. At ngayon ay patungo tayo dito sa portion na ito kung saan ang naka-alignment ng 90 degrees dito na kung saan ito ay combination ng heart. Pag ganyan siya matage ay makikita nyo heart. Pag makikita natin dito sa portion na ito ay hugis pa na kung saan ay ito ang kanilang inukit matage na enter sign alignment na patungo dito sa slash alignment dito sa baba kung saan ay ito ang symbolization na on the spot direct under na dito matage kung saan nga ito ay malaking paan na kung saan ito ay naka 90 degrees at i-connect na natin ngayon matage sa kanyang coordinate at ito ay makikita rin natin na kinatin nila ito na naging enter sign kaya ito ay on the spot direct under at itong paa ay nagpapahiwatig na trouble na patungo sa kanyang coordinate at ito ay magiging 90 na patungo sa kanyang coordinate sa 270 west ay eksakto matatamaan natin yung old duhat 3 doon at old arrow shift 3 plus my old arrow shift 3 pa doon sa gitna matage kaya ito ay naka 90 degrees at yung coordinate niya para makuha sa equal distance triangulation matage ay nandun na yung puno plus patungo doon 46 feet nandun yung isang puno at doon 46 feet patungo dito kaya naging equal distance triangulation na may pattern siya na 1, 3, 7, 9 pattern matage at ngayon ito ay magiging fulcrum point natin ito matage para pa-connect ako patungo ng 225 southwest diretsuin natin ng 225 southwest matage ay tatamaan na natin yung bato doon na naging 180 south at diretsuin pa natin matage ay may spot pa doon sa portion na yon na kung saan ay puntahan natin matage kung ano ang pinapahiwatig na spot doon dahil ito matage ang pinaka deposit niya na malaki ay nandito at mula dito matage ay mag-travel tayo 15 feet patungo dito sa 225 southwest ay ito ang makikita rin natin na kinaroroonan ng spot deposit dito matage na kung saan itong bato dito ay meron tayong makikitang hugis pa pagdating dito matage ay ito ang makikita natin na hugis puso at naka B-shape at meron siyang pabilog dito na kulay yellow siya na yellow green ang nakalagay dito na kulay ng nakapaikot na ito na circle. Ibig sabihin matage ay on the spot direct under na dito kung saan ito ay magiging 135 southeast din siya. Kunin natin sa 315 northwest tatamaan natin yung spot deposit doon matage at naka-triangulation na rin siya matage mula doon patungo dito at mula dito patungo doon sa may pa mula doon patungo doon sa isang spot deposit matage kaya naging triangulation din siya na may layo siya matage na
35 feet patungo doon, plus 35 feet patungo doon, another 35 feet patungo dito. Kaya naka-triangulation din siya, mates. At ngayon ay tignan natin ang nandun na spot kung saan ang coordinate na nandito sa 315 northwest, na kung saan ito ay nadikod ko na dati na ito ay naging 180 south patungo dun sa portion na yon kung saan yung spot tinira namin sa 360 north, at ito ay naging 180 south noon, at ngayon ay magiging 315 northwest na siya, kung saan yung pinanggalingan ko doon sa area na yon na naging 135 southeast patungo dito sa 315 northwest ay ito ang makikita natin na mga bato na naka-triangulation. 1, 2, 3, at yun ay naka-D na bato, at ito naman ay naka-hugis puso na bato na nagpapahiwatig wealth deposit, kung saan ang spot ay dito mismo, mates. Kung saan ay on the spot, direct under na dito, kung saan nga itong puno na RC3 na ginamit ko noon, na kumuha ko dyan dati, mates, ng sukat 9 feet patungo dito sa portion na ito, kaya nandito mismo ang spot deposit, mates. At ngayon ay makikita natin yung coordinate niya doon na paa ng combination niya ay heart, kaya eksakto nasa 90 degrees, at patungo ng 270 west ay tatamaan natin yung RC3 na lumang puno, at mayroon pang RC3 doon, at yung old duhat 3 doon na nandyan sa alignment ng 270 west, mates. At dito nga, mates, ay napakagandang sharing na naman yung isinay ko sa inyo dito, mates, dahil dito ay natagpuan natin ng mga ginawa nila na STM surface trail marker na ginamit nila bilang magpahiwatig na may nakatago nga dito, mates. At dito, mates, ay makikita rin ninyo dyan sa area sa baba ay may mga naka-triangulation na lumang puno din, mates, at dyan ay nadikod ko na rin kung saan yung lumang puno na yon, ang pangalan nun ay Tubag Tree. At dyan sa area sa baba, mates, pag diretsyon natin ay makikita nyo itong bundok na ito ay naka-slope siya patungo doon sa inagusan ng tubig, na ang umagos na tubig ay nagmula pa sa falls, mates. At dito nga ay napakagandang sharing na naman sa inyo, mates, para makita rin ninyo kung paano gumawa ng setup at layout ng mga pon sa pagbound ng mga kayamanan, dahil ginagamitan nila ng compass alignment, decoding at alphanumeric code na pwede nilang gawin yon, dahil mates ay may mga matatalinong kasama nila noon para sila ang gumawa ng pattern sa pagbound ng kayamanan, dahil meron silang mga kasamang engineering batalyon at mga nahuli nila na taga-hukay para ang mga deposito na itatago nila ay may kalaliman din at naka-prever site, at naglalagay din sila ng mga patibong or mga lason para hindi basta makuha yung mga itinago nilang napakahalagang kayamanan na nanggaling pa sa iba't ibang karatig Asian natin, na ginawa nila na dito lahat itinago yung mga kayamanang dala nila, mates. At mula doon sa ating karatig Asian na ang mga looted ay dinala lahat dito sa ating bansang biblical ophir, mates. At dito, mates, ay makita nyo itong area na ito ay may mga tanim din ako na mahogany tree para maprotektahan din itong bundok na ito, mates. At ito ay sharing lamang sa inyo. Sana nawa lahat tayo, mates, ay magtagumpay sa ating mga inoperate na may mga operation na sana nawa sa lahat ng mga katates natin itong darating 2024 ay makatagpo tayo lahat ng kayamanan na itinago ng mga punong digmaang ikalawa noong 1942 hanggang matapos ang gera noong 1945. The Golden Lily Operation, the Yamashita Treasure, World War II Lot. Good luck, Aba Alayam and King Messiah Washai. Guide and bless sa ating lahat, matage. Yada. More power tol katage.